Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonum Magos. My name is Angel. And in today's video, collective, alamin natin kung ano ang nangyayari sa love life ninyo, ano yung mga dapat ninyong malaman, ano ang gustong sabihin ng person ninyo. Now, this is not a personal reading, this is a general reading, so hindi po ito magre-resonate sa lahat ng mga viewers natin. Okay, so unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga star members, okay? Sa mga nag-join as YouTube members ko. Thank you so much. And of course, ating mga OFW, mga cross-watchers, maraming salamat sa laging panunood at pagsusubaybay dito. Okay, so, collective, bago natin alamin kung ano ang nangyayari sa love life niyo, meron lang ako i-flex na mga items kasi if sa mga nangangailangan no, ng tulong, sa mga gustong humingi ng tulong sa ating mga archangels, gustong magparitwal, sa gustong interesadong magparitwal sa mga pinoproblema nila, okay? Kung sa tingin nyo ay talagang ang dami ninyong napuntahan ng mga ano ba, mga kung saan na lang kayo humingi ng tulong at wala pa ring lunas sa mga problema niyo, baka sakali, okay, dito kayo makakahanap ng solusyon. So, meron tayong mga ang tawag nila dito is spell jars, no? Pero sa akin, ang tawag ko dito ay petition jars. Bakit petition jars? Kasi hindi po ako nagre-resort sa mga witches. Okay? Hindi po ako nag-ritual ng mga spell jars. Spells. Uh, Black magic spells. Ang ginagawa ko po dito, okay, nire-ritualan ko po yan sa Latin at humihingi po ako ng petisyon sa ating mga archangels. Merong mga archangels, iba't ibang archangels na pwedeng hingan natin ng tulong sa problema sa love life. Si Archangel Chamuel, na problema ninyo sa pera, meron tayong si Archangel Sachiel. Okay, so if may problema kayo sa love life, sa marriage life ninyo, sa relationships, kaibigan, na kaaway, any problems related to relationships, marriage, love life, okay, 300 ang magparitwal. Okay, kung may problema naman kayo sa pera, okay, pupunta naman tayo kay Archangel Sachiel. Okay, si Archangel Sachiel ang tutulong sa mga problema natin sa pera. So, hihingi tayo ng tulong kay Archangel Sachiel for only 300. Now, if problema ninyo naman ay business, negosyo, ayan, meron ding Archangel for Justice. Okay, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pwede niyong i-search dyan sa internet, sa Google, sino si Archangel. Archangel for Justice, si Archangel for Protection, meron Archangel for Healing. Marami tayong mga archangels sa iba't ibang duties nila sa ano no, mga responsibilities nila. So pwede tayong humingi. Iyan po ang ginagawa ko. And sa mga nagtatanong, curious, saan ko kinukuha ang mga bulaklak na nilagay ko dyan sa mga spell jars? Okay, yung mga bulaklak na po ay inaalay namin sa altar. Okay, 1 week yan na nilagay namin sa altar, and then pag na-dry out, ayan, inaano ko, sinusort out ko. So talagang blessed na blessed din ang ating mga bulaklak. Okay? Yung sa altar namin, every week kami nagpapalit ng mga bulaklak. Okay? Na ialay namin sa altar namin kay Jesus Christ. Okay? So, hindi lahat ng spell jars ay ang kaya lang gumawa ay yung mga mangkukulam. Okay? Ayan. So, just wanna make sure. Pwede nyong i-search din yan. Okay? Pwede nyong i-search sa internet. Okay? Mag-search kayo para may alam kayo. Okay? So, sa mga interesado po, punta lang kayo sa Facebook page ko. No? Ito po yung Facebook page ko. Ladybug PH. Sa ngayon, by the end of this month, magiging Bono Magus na siya. So, 1.4 likes, 2.7 followers na po tayo. Ayan po. So gustong bumili, 300 each lang. Okay, read first before you order. Wala pong COD. No cash on delivery. Huwag na kayong mag-message sa akin kung gusto nyo ng COD. Sanay kasi sa COD, sorry na lang.
hindi kita pagbibigyan. Wala pong CO2 sa akin. Sa iba na lang kayo bumili o humingi ng tulong. Wala ding free shipping. Okay? Payment is through GCash only. So, bago kayo bumili, wag po kayong mag-message kay sa akin kung hindi nyo kayang bayaran muna. Hindi namin ipapadala ang shipping, and baka maipopost kita sa Facebook kung matigas ang ulo mo. Okay? Ipopost talaga kita. Madami na akong naipost sa Facebook page. Wala akong pakialam kung ayaw nyo na sa akin. Okay? Matigas sa mga ulo ninyo. Huwag kayo dito. Okay? No COD, no free shipping. Payment is through GCash only. Now, gaano ba ka-effective yung mga spell na jars na yan? Okay? Yung iba, madaming feedback. Wala pang 1 month nangyayari na. Thank God, no? And I'm proud to say na lahat ng mga prayers ko nag-work. Okay, almost, hindi man lahat. Kasi yung iba hindi nahiyang magbigay ng feedback kasi takot sila na ma-post yung ano nila, pangalan nila sa Facebook. Okay? So, hindi po ako nagpo-post ng mga feedback. As much as possible, gusto ko yung may pangalan. Kasi mahirap na, baka isipin ninyo, gawa-gawa ko lang yan. Kasi walang pangalan, di ba? Hindi mo alam kung, kasi pwede na namang tanungin yung, pag nakita nyo yung pangalan nila, pwede nyo silang kausapin mismo sa messenger. Ano ba talaga, totoo ba na ganito, ganyan? Sila mismo ang magsasabi sa inyo. Okay? So, ngayon, hindi na ako magpo-post ng feed customers feedback pag walang totoong pangalan. Madami kasi na ayaw nilang i-post yung pangalan nila. Gusto nang i-hide yung picture at name. Hindi ko na lang ipopost yung feedback pag ganon. Okay, yung mga pinopost ko na sa ngayon, I wanna make sure na nandun yung pangalan ninyo at picture ninyo para makita ng tao na totoong feedback. Hindi tayo nagsisinungaling dito, hindi tayo fake. Okay? Ayoko ng parang ano-ano lang, game lang. Kasi itong mga to, hindi seryoso tong mga to. Seryoso ang problema ninyo. Kaya dapat siseryosohin din natin. Tama ba? Okay, so, 'di ba, for only 300, sulit na sulit. Alam niyo kung bakit? For only 300, kaysa naman kayo, bibili pa kayo ng jar at kayo ang gagawa ng ritual. Okay, sa 300 ako nang gagawa ng ritual. Ako nang bibili ng wine. Ako nang bibili ng bulaklak na iaalay. Ako pa ang magbabasa sa Latin na prayer ritual. Kaya nyo bang magbasa sa Latin? O di ba, hindi ba? O di ba napaka-inconvenient na bumili pa ng wine? No? Kaya nyo bang bumili ng wine? O sayang namang pera, isang bote, 100 plus, 300, depende sa wine. O di ba? Tapos isang baso lang din na 'di ba? O, at least sa akin, ako na lahat for only 300. Di kagaya last time na kayo pa ang bibili ng ganito. 'Di ba? Ang hassle, napaka-hassle. Okay, madami pa kayong gagawin. Bibili pa kayo ng kandila. O what if masunog kayo ngayon? Uso ang sunog. Dahil lang sa kandila, buong barangay ninyo nasunog. Dahil naggagawa ka ng ritual. So you see, for only 300, sulit na sulit. Matutupad pa mga kahilingan ninyo. Who knows, 'di ba? Tiwala lang. Walang imposible kay God. Kay God performs miracles. Ayan, tiwala lang. Magdasal din kayo lagi. Okay, so again ha, sa mga interesado, pumunta lang kayo sa Facebook page Ladybug. Ayan po. Mag-message kayo doon. Walang COD. Sinasabi ko na. Ipopost ko kayo pag after ng invoice, after usapan, ganito, total ng items, and then, ay, hindi pala COD, akala ko COD, ipopost talaga kita sa Facebook. Pati pangalan mo at picture mo. Kasi hindi ka nakikinig. Okay? Pag nag-i-inquire kayo doon, lagi kong sinisend muna. Read first before you order. Andun yung no COD, no cash on delivery. Marunong tayong magbasa mga madam and sir. Okay? Ngayon, may libre akong pahula dito every weekend. Yung mga hindi maganda ang comments, binablock ko kayo. Binablock ko dito yung mga hindi magaganda ang comments. Ngayon, kahit gumawa pa kayo ng iba't ibang YouTube account, yung IP address ninyo, yung internet address ninyo, matitrace. Kaya kahit gumawa pa kayo ng ibang account, hindi na kayo makakapag-comment. So, sayang, during YouTube live, hindi ko makikita ang comment ninyo. Hindi ko kayo mababasahan ng libre. So, mag-ingat-ingat kayo sa mga kino-comment ninyo sa akin. Okay? Ayan. Hindi po ako naghahangad ng maraming followers.
quality po ang hinahanap ko. Okay? Hindi naman ito talaga ang source of income ko. May work naman ako online. So, at yan. Kasi kung talagang ano lang, yung bang nakipagplastikan lang ako kahit ayaw ko sa inyo, okay lang yan, at least may follower viewers ako. Hindi ako ganon. Okay? Kahit konti lang manonood sa akin, pero totoo naman kayo mga subscribers ko, okay lang. Kaysa naman yung mga quality ako versus quantity. Okay? Hindi ito ang source of income ko. Sinasabi ko sa inyo, meron akong online job. Okay? May mga ibang sideline. Hindi rin itong mga binibenta ko, hindi rin ito ang source of income ko. Okay? Meron akong work. Madami akong sideline. Sinasabi ko sa inyo. Syempre, hindi ko sabi. Yung iba na nga nagulat na member ako ng MNLF. Okay? Moro National Liberation Front. Member po ako. Nagwo-work po ako doon. O, di ba? Shocking. Hindi nyo pa alam mga shocking talents and ano ko. Tawag nito. Basta wala pa hindi nyo alam kung sino ako. Okay? So anyway, let's start. Mga madaman sir, ano ang mga dapat ninyo malaman sa relationships? Kaya hindi ako takot na mag-block sa Facebook, mga customers, hindi ako takot kasi hindi naman ito ang source of income ko talaga. Okay? Kasi kung yung mga tao, yung ibang sigurong mga takot silang mawala ng customers, hindi ako. Okay? Kaya wag niyo akong babastusin, wag niyo akong uutusan, respetuin niyo ako, wag kayong, parang sino na 'di ba? Okay, start na tayo. Haunted. Okay, collective, mga madaman sir. For those of you, it's either this is your energy right now, kung saan nagpa-flashback sa inyo ang mga nangyari na sa nakaraan. Some of you are still traumatic. Na-trauma ba kayo sa love life? Ayan. If this is not you, maybe this is your person right now na parang bumabalik-balik sa kanya yung nakaraan. No? Next, you have creativity. Someone is stealing your ideas. Watch out. Some of you, there's someone in your life right now who copies your work, feeds off you, kinokopya ka, parang may kumokopya, naalala ko to. Kasi, I think ako yung unang nagsimula sa all-in-one red bracelet last year. And then, nakita ko, madami nang gumagaya sa Shopee, madami ang gumagaya sa Lazada, Shopee ata sa online. Ang hindi nila magagaya yung ritual. Kasi sa akin mga madam, yung all-in-one red bracelet, may kasamang prayer ritual yon. Okay? At yung prayer ritual na yon, hindi mo mababasa kahit saan. Okay? Ayan. So, kinokopya yung all-in-one ko. And, sabi ko, simula kasi nung nag-start ako ng all-in-one last year, sinesearch ko sa Shopee ko, ako lang ang lumalabas. Sa akin lang lumabas Bono Magus. And then, the following, by the end of 2023, bago mag-2024, madami na, pag-search ko ng all-in-one, madami na mga stores ang may all-in-one na rin. All-in-one, mga crystals, lahat na, naging all-in-one na, pangkalahatan. So, I feel like, this is the energy na pick up ko. Ginagaya din yung mga idea mo. Okay, yung produkto mo, ginagaya. Okay, wala silang authenticity, wala silang tawag nito, original idea. Ginagaya ka. Alam, mahirap to yung ginagaya kasi yung mga taong hindi creative, hindi sila nakakapag-isip ng bagong produkto. Lagi na lang gumagaya. Okay? You have cyberbully. Some of you are being bullied online. Okay? Binubuli ka ba ng person mo? Dust it off. Naglilinis. Nagdi-detox kayo ng mga friends, mga tao sa buhay. This is you. This na. Someone is stalking you. Oh my God. Collective. May tao ditong na-obsess sa'yo. Or maybe for some of you, baka ikaw, na-obsess ka na sa person mo. Take it how it resonates. Kasi posible din yung mga nanonood ko dito, kayo yung obsessed sa person ninyo right now na lagi nyo lang iniisip.
Nagluluto ka, naghuhugas ka ng plato, nagwawalis, naglilinis, nagtutupi, kahit panunood ng teleserye o kahit panunood sa movie, siya pa din ang laman ng isipan mo. That is obsession. Manunood ka ng movie, siya ang lumalabas sa isipan mo, siya ang nalala mo. That is obsession. Kumbaga, hindi maganda yan kasi wala ka nang natatapos, lagi na lang siya ang isipan mo. Wala kang, siya ang mamanifest mo. Alam mong tawag doon, ah, may tawag doon, magre-repel yan eh. The more you think of someone, the more siya re-repel sa'yo. So, stop thinking about that person. Kung gusto nyo makuha yung person mo, stop thinking about that person. Maniwala ka. The moment you stop thinking about your person, magugulat ka na lang one day, nag-reach out siya sa'yo. Kakamustahin ka. Diba? Oo, totoo yan. Nangyari na ba yan sa inyo? Nangyari yan sa akin. Dumaan din ako sa kaobsesan. Oh, totoo, dumaan ako when I was in college. Na-obsess ako kahit pag nagsusulat, so nagbabasa or sa klase ay hindi ako makapag-focus kasi iniisip ko yung person ko. Pag naglalakad pa uwi ng bahay, ayan, siya pa din, pagsakay ng tricycle, everywhere I go, siya ang laman ng isipan ko. And then, wala, no effect. Hindi pa rin ako pinapansin. And then the moment, naka-move on ako, kung kailan naman ako naka-move on na, hindi ko na siya iniisip, nagulat ako, may mga calls ako sa kanya. Miss call, siya pala yun. O, diba? Ganun that's how it works. Kaya, try to, gumawa ka ng mga pagkaabalahan mo. Like, do something that is productive. Do something that may pakinabang sa'yo. Okay? Mag-isip ka ng idea na ano kayang magandang gawin ko. Nandito lang ako sa bahay. Why not do something else? Habang andito sa bahay, magtayo ng sari-sari store. Kahit nakatambay ka dyan, mag-invite ka ng friends while nagchichismisan kayo, meron kang mabebenta. O, diba? Something like that. No? Ayan. Someone is uninterested in you, is either ikaw lang ang hindi na interesado sa person mo. For some of you, baka yung person mo hindi na interesado sa'yo. Ouch! Right? Lumabas na naman. Di ba lumabas to nung last time? Okay, meron na naman siguro mananalo ng jackpot. Ngayon, maybe isa sa inyong mga viewers ko ang mananalo ng loto. Okay, may perang paparating, unexpected money. This is really a good sign. So this is a sign, okay, if nakikita nyo to, pakiramdaman ninyo. Kung pakiramdam ninyo na mayroon ng paparating na pera, this is a confirmation na andyan na yung perang inaantay ninyo. Okay? Any form of money, any form of papadala ka ng pera, mananalo ka sa loto, something about na perang makukuha mo. Let's take a look at the bottom. Some of you are unbothered. Wala nang pakialam. Relax na lang sa buhay. Or maybe this is your person. Gumagawa ng fake accounts ang person mo. At nag-i-stalk sa'yo. Fake accounts, social media accounts to spy. Alam mo, I really do believe na yung person mo right now, may tao dito na gumagawa ng fake accounts, and possibly I'm also feeling na yung third party, kung hindi man yung person mo ang gumagawa ng fake accounts, meron ditong babae din, mga babae na gumagawa ng fake accounts para i-spy ka. Ang mga babae na yan, yung curious sa'yo, insecure sa'yo. Ito na pipick up kong energy May mga tao na mga insecure at sin-search ka, curious siya sa'yo eh. Curious siya sa'yo because of gusto kanyang makilala. Like, gustong malaman kung sino ka, ano ka. Kaya gumagawa siya ng fake accounts kasi ini-stalk ka. Tinitignan niyang Instagram account mo. And mag-ingat ka kasi ito yung mga taong nagdadala ng mga evil eye, evil snares. Sila yung mga inggit sa'yo, insecure, gagawa ng hindi maganda. Sa sobrang inggit sa'yo, ma-obsess din siya. Lahat na lang ng galaw mo, sinusubaybayan. Yan ang nafe-feel kong energy. Kaya kailangan yung
mga madam, mag protect yourself, protect your energy. Kasi yun ang mga evil eye. Nakakausog din yung tinitignan yung mga pictures ninyo. Totoo yan, nakakausog. May mga taong malakas ang usog. Kahit tingin lang, nagsasend na sila ng mga negative energies sa'yo. And yan will also create blockages in your life. Pag uwi mo, para kang masusuka na nahihilo na hindi mo alam, that's a very, very big sign na malakas yung usog ng tao. Mayroon kasi mga tao na hindi ganun kalakas, pero adun yung evil snare, na yung masamang tingin na parang may inggit sa'yo, may masamang mga ill wish sa'yo na hindi nila sinasabi, pero sa isipan nila, andun yung parang wish nila na sana bumagsak ka, pumangit ka, like, hindi magaganda ang hangarin. Yung mga ganyang tao, mga insecure at selos na selos sa'yo. Maybe because of may third party dito involved. So, ikaw naman, unbothered ka, right? I feel like this is your energy for yung iba sa inyo. Okay. Or maybe, meron din ako napipick up dito, viewers. Ilan sa inyo ang gumagawa din ng fake accounts para i-spy ninyo ang mga kinakasama ng person ninyo. O, wag niyong i-deny kasi yan ang napipick up ko. Meron din sa inyo, mga viewers, gumagawa kayo ng fake accounts para i-spy ninyo ang person ninyo, or curious kayo sa kinakasama na ngayon ng person mo. Anong nangyayari sa kanila? Okay ba sila? Nag-away ba sila? Yung mga ganun, yan ang napipick up ko. Okay, tignan na natin yung tarot cards. Okay, wag mo na silang isipin. Focus on yourself na. Focus on your growth. Kasi hindi na nakakatulong. Okay? So what? Ganito ang question ko. So what pag nalaman mong ganyan sila? What now? And then what? And then what? Alam mo, lalo ka lang ma-depress, madadown, ma-irritable. Totoo. Yan ang napipick up ko. Yan ang magiging kapalaran. Like, if lagi kang curious sa mga nangyayari sa kabila, mga kinakasama ng person mo, ano nang buntis na ba siya, may baby na ba sila, ano nangyari kamusta sila, ganun, kamusta ng person ko sa kabila. You're sending them off your energy. Binibigyan mo sila ng energy. Naubos ka na, na-drain ka na. And then, pag nalaman mong ganyan, nakikita mo yung pictures nila, magkasama sila, nagde-date sila, kumakain sila sa labas, or whatever na matitrigger ka, pag hindi ka makakatulog, yung iba, na-feel ko hindi kayo makakatulog, lalo kayong magagalit, masisira ang araw ninyo. So, kayo din ang gumagawa ng way kung bakit, di ba? Kayo lang din ang gumagawa. It's choice nyo yan eh. May choice naman kayo na wag nyong tingnan. O gumawa ka na lang ng ibang pagkabalahan. Alam niyo kung bakit? Dumaan din ako dyan eh. When I was in early college, when I was in 19 years old. Yeah. And then na-realize ko later, wow, napaka-insecure ko talaga noon. And it's part of growing up. It's okay. We all go through that timeline. Okay? So let's see. King of Cups. Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Let's see why this water cup is here. Bakit andito yun? The Empress. The Two of Swords. The Death. It's either may ending na nangyari or may pagbabagong mangyayari sa sitwasyon dito. Tignan natin. So, King of Cups. It's either nabuntisan ka na nagkaroon kayo ng baby dito ng person mo na to. Nagkaanak kayo, nabuntisan ka. Ito napipick up kong energy But right now, with the Two of Swords, it's either this person is giving you a silent treatment, hindi kayo nag-uusap, or you giving this person a silent treatment, hindi mo siya kinakausap. Hindi kayo nag-uusapan, pero andun pa rin yung attraction.
Kaya pala, andyan yung nag-i-stalk. Andyan yung stalking energy. Andyan yung gumagawa ng fake accounts. Kasi kahit hindi kayo nag-uusap, kahit walang communication, andito yung energy na andun pa rin yung attraction with the King of Cups. Okay? With the Empress. Possibly, meron pa rin kayong connection. Andun pa rin yung cord. Hindi pa rin napuputol yung cord. Wow. Bakit kaya? Seven of Wands. Andun talaga yung insecurities. The Magician. Someone is manifesting na bumalik yung person nila. Sino kaya to? Ikaw or yung person mo? Meron dito na nagwi-wish, nangangarap with a magician. Minamanifest niya na magbago ang lahat. Magbago ang kapalaran ng relationship ninyo. Magbago ang takbo ng panahon. There's someone here na nagmamanifest ng changes. Okay? Yeah. Someone is meron talagang insecure dito. Tower, the Nine of Swords, and the Five of Swords. Oh my goodness. May talunan dito. Someone is in the energy of hindi makatulog, very irritable, laging galit, mainit ang ulo, may pinoproblema, malaki ang problema. Because someone is defeated, feeling defeated. Five of Swords, may pag-aaway. Mentally anguish. Alam mo yung mentally anguish person. Like, usapan natin yung taong mainitin ng ulo. Meron ditong mainitin ng ulo ngayon. Ikaw ba yan o yung person mo? With the Nine of Swords, oh my God. Stress na stress. Dito, ang person mo o ikaw. Malaking epekto yun, no? Yung pag sa love life. Pag may hindi ka nakuha. Hindi ka na kinakausap ng person mo, nag-away kayo, na-realize mo na, lalo-lalo na pag hindi nakuha yung gusto mo, hindi mo naramdaman yung pagmamahal niya, iniwan ka sa ere, kumbaga, hindi nag-work yung relationship na inaasahan mo, ini-expect mo na ganito, ganyan, pero ang iba ang nangyari. Nagkakaroon tayo ng feeling of insecurity, feeling defeated, kasi hindi natin naiintindihan. Five of Swords, Nine of Swords, hindi natin naiintindihan. And with the Tower, naguguluhan tayo. Very chaotic ang ating thoughts. Okay? Naapektuhan yung mga tao sa paligid natin, naapektuhan yung mga family members natin, mga nakakasalamuhan natin, mga ka-worksmate natin. Okay. Diyan tayo nagiging irritable. Mainitin ang ulo. Because nagkadamihan, kasi andito yung King of Cups. King of Cups is very, very emotional and madaling matrigger. Kasi, andito yung death. Mayroon kasing nagbago, pagbabago nangyari. Because of the pagbabago ang nangyayari, minsan, karamihan talaga, normal sa tao na mahirap tanggapin. Okay. Sweet yung person mo nung na-meet mo, and then bigla na lang in the middle of mga 3 months, 4 months from now, wala na, nag-iba na siya. Di ba pagbabago yun? Mahirap natin tanggapin bakit siya nagbago. Kung wala kang understanding, wala kang wisdom, magagalit ka, maiinis ka kasi hindi mo naintindihan bakit siya nagbago. Bakit nagbago ang trato niya sa'yo.
Kasi wala kang understanding. Nandito yung Nine of Swords, Five of Swords. Very deep kasi ang spiritual understanding, spiritual journey. Okay? Pag hindi mo naintindihan, talagang nagkakaroon ng anguish hour. 'Di ba? Kagaya example, nag-away kayo ng asawa mo. Sa galit mo, may tumawag, nasigawan mo yung katulong mo or nasigawan mo yung delivery boy, yung ganon mga eksena. Because of your, di mo naintindihan. Naintindihan mo? I hope naintindihan yung explanation ko. Di ba? Papasok ka sa work, nag-away kayo ng asawa mo sa bahay, umagang-umaga, because of, I don't know, because sa pagkain, nasunog yung sunny side up. Ano ba? Walang bigas, walang tubig, nakaamba, any, mga family, everyday problem, lahat naman yan. Unexpected situation. Nag-away kayo. Mainit ang ulo mo. And then, hindi na-resolve yan kasi malilate ka na sa work. Okay, papasok ka pa sa work, sasakay ka pa ng, I don't know, babiyahe ka pa. So, wala nang time na ma-resolve, di ba? Pagdating mo dun sa office mo, sa work mo, sinalubong ka ng guard, good morning ka, wala. Dinedma mo. Irritable ka. Then yung guard, siya na bakit masama ang ano. And then, pag hindi mo kasi yan maintindihan, try to understand bakit kaya ganun nangyari. Kasi once you don't understand what's happening, ganun ang magiging reaction normally ng mga tao. Normal yan. Pero if ikaw ay mataas ang understanding mo, maintindihan mo. So, magwawalang kibo ka na lang. Yan ang mga taong emotionally intelligent with the King of Cups and wise. Malaki ang wisdom. Okay? But there's a big difference with respect and boundaries. Okay? There's the big difference with tolerance. Pag mali naman talaga, pag mali ang ginagawa ng tao at hindi mo tinatama, there's a big difference. Kaysa yung hayaan mo lang. I hope you understand. I hope you understand what I'm saying. Para magkakaroon din kayo ng idea sa mga sinasabi ko and wisdom para later, maintindihan nyo kung bakit ganyan. So, to save your marriage, diba? To save your marriage. Understanding kasi ang number one. Once wala kang understanding, hindi malawak ang pag-iisip mo, di mo naintindihan kung bakit nagkakaganyan ang asawa mo, bakit ka iniwan, ang lagi mo lang isipin na, ako, iniwan ako, niloko ako, pride yan ego, the self. The self is the ego. Iniwan ako, masakit sa akin, napahiya ako, iniwan ako, sinaktan ako. But you don't understand the why. Bakit niya ako iniwan? Bakit niya ako sinaktan? Bakit niya ako niloko? Bakit siya ganyan? Bakit kaya? So, you try to find the answer. Hopefully, if you're wise enough, you'll understand. Perhaps the reason, the problem is yung person mo talaga. Because once you have that understanding, you know how to accept. Kasi ang mga taong walang understanding, hindi na ma-accept yan. Kasi hindi nga nila maintindihan. Na you get what I mean? Mahirap intindihan, no? Mahirap talaga. So, hindi ka magpapadala sa emotion mo. Kasi naintindihan mo. Okay? Tama ba? Let me know if tama ako sa mga sinasabi ko. And nagkaroon kayo ng naulawakan yung mga knowledge ninyo. Nagkaroon kayo ng awareness. Ang tawag natin dyan dito. So, bakit kaya ako niloko ng person ko? Okay. You try to understand. Babaero talaga siya. Addict siya sa sex. Bakit siya addict sa sex?
Bakit siya nahumaling sa iba? And then you go back to yourself. Kasi pangit, hindi niya ako matanggap. Hindi niya siya makontento sa akin. Why do you think na hindi siya makontento? Always go to the root of the question. Pag yan nasagot mo, then you'll understand why. And when you understand, matatanggap mo. And then you move on. Okay? Ganun lang kasimple yan. Ang pasikot-sikot sa buhay, sa relationship, sa marriage. Kaya, because once you do, pag malaki ang kalawakan, malawak ang pag-uunawa mo. Ang ingay, no, kapitbahay. Pag malawak ang kaisipan mo and understanding, when it goes hand in hand with intelligence and wisdom. Intelligence, ibang intelligence sa wisdom, ha. Ang intelligence kasi is information, understanding this and this and that. Ang wisdom is knowledge through experience. Spiritual journey. Ganon. Pag pinagsama mo yon, parang magaan ang buhay. So you understand everything na kung bakit ganyan. Hindi ka na mababothered. Hindi ka na mababothered. That's why the unbothered is here. So, kasi naintindihan mo, wala ka nang pakialam. Ganyan talaga siya. Something like that. Hindi ka matitrigger, madaling matrigger. Ganon. So, lawakan natin ang ating isipan sa marriage and relationship. Lagi natin isipin, why? Bakit? Huwag tayo puro. It's not all about us. It's about our person. Siya talaga ang may problema. Lumaki siya na ganito, ganyan, upbringing, factor din yun. Yung ugali niya, factor din yun. Yung mga childhood trauma niya, childhood upbringing niya, factor din yun. Madadala yan sa pagsasama bilang mag-asawa. Ayan. I'm gonna tell you a story about a married couple na I'm not gonna name names. Okay, I'm gonna tell you a story about a couple na yung asawa, yung wife, lagi siyang nagki-crave, naglolong. Ano ba yung naglolong? Nagki-crave. Yung bang hinahanap niyang pagmamahal sa husband niya. Now, later lang niya na-realize or nalaman na si Lahis pala yung guy. So you see, now, saka lang niya naintindihan kung bakit ganun yung asawa niyang, yung husband. Bakit iba sa mga nakikilala niyang mag-asawa, mga ibang couples na maaruga yung lalaki, marunong magpagsilbihan yung wife, maasikaso. So, lagi niyang kinukumpara niya yung marriage life niya sa iba. And then later niya na lang na-realize na si Lahis pala. Okay, kasi yung husband pala niya is, ang unang nakagalaw is bakla. Ang unang niyang naka-relationship, ang unang naka-virgin, parang naka-virgin gano'n, parang naka-ano niya is gay. So, hindi naman siya, yung husband naman, hindi naman lumantad. Like, magmamanifest kasi yun sa marriage. Lalabas din yun Hindi yun caring. Pero pag may mga lalaki, may mga bisitang lalaki, ibang trato niya doon sa mga barkada niya lalaki kumpara sa asawa niya. Kaya yung babae, yung wife, nagkakaroon ng insecurities. Okay? Kasi hindi niya unang-una, hindi niya ma-accept bakit siya nagkagaganon. Hindi niya ma-accept at hindi niya maintindihan. But once yung maintindihan mo, ganun pala siya. Kaya pala hindi niya kayang maibigay sa akin yung mga pagmamahal ko kasi yun ang upbringing niya. Yun ang naging experience niya. It's the same with, meron din kaming nakilala. Again, I'm not gonna say names, okay? Nung dalaga siya, nung bata siya, minumolesta siya.
sabihin na nating na-rape siya early on, and then pagkadalaga, kumbaga minamanyak siya ng lolo niya, o lolo, grandfather, tawag na to, early childhood, mga kindergarten pa ata, basta malit pa siya hanggang elementary, hanggang nagdalaga na, wala na, hindi na stop doon. And then ang nangyari is naging maniac yung girl, nagiging weird, yung bang naging wild, naging six maniac. Ganun pala yung mga pag early, di ba naano nyo yun sa balita, yung very shocking yung news na nadaanan ko sa TV Patrol nung mga nakaaraang linggo na nagkaroon ng weird relationship yung father at yung daughter, at yung mismong daughter pa nagsasabi na mahal siya ng father niya. Oh, 'di ba? Kasi yung mindset, nagiging iba na yung pagkaintindi niya, iba na yung knowledge niya about that, iba naging mindset niya. Kahit mali na ang thinking niya is mahal siya ng father niya, mali naman niya sa socially unaccepted. Hindi yan tanggap, 'di ba? Father and daughter may sexual relationship, 'di ba? So shocking. Kasi nga bata pa, iba na ang pananaw, iba ang pagkakaintindi, iba ang understanding, iba ang knowledge. So you see, once na, basta ganun. But anyways, let's go. Dami ko nang nakwento. At least, di ba, nagkaroon kayo ng idea, o baka mayroon kayong, at least mapapaisip kayo. And, alam mo, when I was in college, mahilig kami ng mga debate, opinions, kasi that's, malawakan yung bang understanding. And then, mga questions, ganun, bakit ganun, di ba? Rebuttal, mahilig kami sa ganyan. So, ganito ako mag-explain. Open forum, mga ganun. Kumbaga, 'di ba? Para maano natin yung brain, ma-exercise natin. Charot. Okay. Eto na. O, 'di ba, at least nawala sa isipan niyo ngayon. Hopefully nawala sa isipan niyo ang person niyo for at least for a moment. Ano naman ang gusto niyo sabihin sa iyo ng person mo? Are you thinking about me? Oh my God, iniisip mo to. I think yes, di ba? Do you love me the way I love you? Oh my goodness. I need to sort things out first before I can come to you. You light up my words. So, our paths will always reunite. See? Kaya andito yung Wheel of Fortune. Umaasa pa rin talaga siya na magkakaayos kayo. Magre-reunite kayo. Ayan. Magkakabalikan. So, itong person mo na to, kahit very insecure, malakas ang confidence na magkabalikan kayo. Like, magre-reunite pa rin kayo. Charot. Parang meron talagang pinoproblema ang person mo, no? With this one. I-sort out muna niya first yung mga problema niya before siya pupunta sa'yo. Okay. Meron muna siyang aasikasuhin bago siya pupunta sa'yo. Something like that. So, tinatanong ng person mo, mahal mo ba siya kagaya ng pagmamahal niya? Mahal mo ba siya? Do you love me the way I love you? Mahal mo ba siya kagaya ng nararamdaman niya sa'yo? Tama ba? Okay? I think magkakaroon ng changes sa situation dito. If hindi kayo nag-uusap. Okay? Ayan. So, collective, let me know if nag-resonate sa inyo. Huwag po kayong aalis. Okay? Don't forget to like and subscribe sa mga bago. Huwag po kayong aalis kasi meron pa akong mga i-flex ng mga bagong items. Okay? Baka interested yung iba. So, don't go away. I'll be right back. But for now, maraming salamat. Ingat and God bless po. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet,
oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo. Ayan, kahit saan pwede nyong ilagay. Okay, pwede nyo na lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin. Ayan, pampahatak po ng pera. Okay, mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong one full necklace. This is a Chinese pampaswerte. Okay, one full, pinagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos, may libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page, Ladybug PH, kung gusto nyong bumili. Sa mga naghahanap po ng pangontra sa mga inggit, okay, pangontra, protection sa mga masasamang balak ng tao sa atin, okay, lalong-lalo na mga kapitbahay, mga frenemies natin, na alam mo, may masamang tingin, mga inggit. Okay, number 1 po na nakakasira sa pagsasamahan ng mga tao sa paligid natin is inggit. Ang mga taong may inggit sa atin, may mga masamang balak yan. Papakulam kayo, gagawang kayo ng mga masamang, ill wishes. So, kung gusto niyo magkaroon ng protection dyan, and of course, ang ating evil eye, may dala ding swerte. Swerte na may protection pa sa mga inggit at mga masamang balak, ill intention, masamang balak, masamang hangarin. Ayan, yan po ang benefits ng evil eye. For only 300 pesos each, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH or Bonum Magos next month. Okay, magiging Bonum Magos na ang Ladybug PH next month, May 29, okay? Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayun, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine, bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And
talagang mabibenta ninyo yung mga ano nyo, binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay, this is the seller's stone kumbaga. Kaya, ayan, konti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga problema naman po dyan sa mga utang nila at yung mga pinag-utangan, okay? Pahirapan ba ang pasingil, ma'am? Pahirapan po ba ang pagsingil sa mga umutang sa inyo? Or ikaw na may mga loans, may mga utang, pahirapan ba ang pagbayad? Then you need iolite crystal. Okay, tutulong ka nito ang crystal na to para mabayaran yung mga utang at hindi kayo mahirapang maningil, okay, sa mga nagkautang sa inyo. Okay, wear this for 90 days. Ayan, matutulungan kayo. So for only 300 pesos, mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. At sa mga naghahanap naman po doon sa mga pangontra or protection sa mga palipad hangin, mga kulam, kung ikaw ay kinukulam or takot ka na makulam, ayan, may panangga po ako. You have black tourmaline necklace, ayan, pang malakasan, malakas makasosyal. Okay, hindi halatang protection siya, and then pang-alis na rin. And sa mga interesado po, you can take a screenshot. This is only 300 pesos. Okay, mabenta sa akin to ngayon. Kasi daming, yun nga, kinukulam kay ng mga third party, mga kapitbahay. So, wag na kayo magpahuli, mga madam and sir. Bumili na kayo. 300 pesos only. So, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH. Sa mga naghahanap po ng pampaswerte sa sugal, mga madam and sir, mahilig ka bang sumugal? Ayan, meron po tayong lucky clover necklace, gold po siya, in gold, wala pong silver. Sa mga lalaki, kung gusto nyong bumili, pwede nyong i-keep ilagay nyo lang sa bag, pampaswerte to, sa kahit na anong sugal. Okay, mahilig ka ba sa tumaya sa loto, online casino, sabong, mga sweepstakes, any kind of sugal, okay, pwede po ito. 300 pesos lang each. Syempre may kasama po ang shipping. So if gusto nyong mag-avail at mag-order, message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. Magiging bono magos na very soon. Sa mga interesado pong bumili ng ating miraculous medal in gold necklace, this is only 300 pesos po. Mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. Magiging bono magos na very soon. Hopefully sa katapusan. Ayan. Itong medal na to may kasamang prayer ritual kung saan magpe-pray kayo, mag-pray kayo para sa mga kahilingan ninyo, gusto nyo mangyari sa buhay. Kahit ano pa yan, sa negosyo, kaperahan, kalusugan, business, anything. So mag-message na po kayo sa akin sa Facebook page, Ladybug PH. Now, if interested naman kayo sa ating Lady of Guadalupe gold necklace, this is only 300 pesos each. Mag-message po kayo sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan. No free shipping po, no COD. Wala pong cash on delivery sa mga bibili po, and may wala pong free shipping. Okay, so mag-message kayo sa Facebook page, Ladybug PH.